bagong comment na naman tayo. Ayan, kay Rolimer Corpus. At sa may mga hinanakit dyan sa OIC at DC, ito na, para sa inyo ito, no? Sa mga hindi pagkakaunawan na maganda, ito na ang ating kasagutan dito sa tanong ni Rolimer Corpus, na kung saan, Sir, ano po tawag sa OIC o DC na kunting mali lang ng ordinary guard niya ay report agad sa office, pero yung mali niya, di niya may report? Ayan, okay, magandang tanong din ito, no? Galing kay Rolimer Corpus. Siguro may hinanakit siya sa kanyang officer. So ayan po, siyempre bago natin sasagutin itong message na ito or comment na ito ni Rolimer Corpus, ay sa mga bago nakakapanood sa ating video na ito, pang-anim na entry na natin itong video na ito, kaya naway inyong i-share ang video na ito at maaari kayong mananalo. I-share nyo lamang sa inyong Facebook account pag sa Facebook nyo napanood ito, at i-share nyo lamang sa inyong YouTube channel kung sa YouTube nyo ito napanood, at i-share nyo rin sa inyong Facebook from YouTube channel. At yan ay pag nakita ko na kayo ay nag-share, ililista ko po, patunay po, nandito na yung mga listahan ng mga nag-share. Ayan, marami na. At pag nakita ko na nag-share kayo, at ililista natin yung pangalan, at abangan ninyo sa December 20, Sabado po yan, at irarapol natin ang mga pangalan ninyo. Sabado po ng hapon yan, kaya abangan dahil naka-live po tayo dyan sa ating Facebook account at saka sa ating YouTube account, at malalaman ninyo kung sino yung mabubunot natin sa ating rarapoli na yan. At ang mga mananalo dyan, merong mananalo na 5 mananalo ng tig 100, dalawa ang mananalo ng tig 250, at isa ang mananalo ng 500, yung pinaka grand prize natin. At yun ay maliitan lang muna tayo ngayon dahil first pa lang naman itong ginagawa natin, at sa mga susunod siguro lalakihan natin ang premium na yan. Kaya mga ka-59, ano pang gagawin mo? I-share mo lang ang video na ito. Makikita ko na yan pag share mo, at masasama ka na sa ating parapol sa December 20, 2025. So ito na, sasagutin na natin itong tanong ni Rolimer Corpus, no, na kung saan, Sir, ano po tawag sa OIC o DC na kunting mali lang ng ordinary guard niya ay nire-report agad sa office, pero yung pagkakamali niya hindi niya ma-report? Ayan po, no, mga kaibigan. So ganito po ang sagot natin dyan, ka-59, no? Rolimer Corpus. At syempre sa ating mga ka-59 na may same situation nito sa tanong ni Rolimer Corpus na ito, na kung saan meron kasing mga official na OIC man yan or DC man yan na hindi patas magpatakbo, or mayroon din mga matitino na officer na pantay-pantay magpatakbo ng tao, parehas. Kumbaga lahat ng violation is talagang, kahit anong klaseng violation yan is mapapala mo talaga. Mayroon namang mga officer na kung saan pinaliwanag natin to sa mga una nating vlog, kaya pwede nyo balikan yan. At yun na nga, sasagutin natin ng direkta itong katanungan ni Rolimer Corpus. Ang sabi niya nga is mayroong mga OIC daw or detachment commander na kung saan kunting pagkakamali lang ng kanyang tauhan is napupuna kagad, nire-report kagad sa opisina. Actually, kapatid, Rolimer Corpus, trabaho po ng officer yan. Kahit anong klaseng pagkakamali yan ng kanyang mga tauhan is obligado niyang i-report sa opisina yan, no? Kahit na napakaliit ng kaso mo, obligado niyang i-report sa opisina yan. Hindi pwede na hindi niya i-report yan. Automatic po yan. So yun po yung SOP ng mga officer. Kanya nga lang, dyan nagkakanda talo-talo kasi nga hindi nagiging parehas kung ang officer natin or ang officer ninyo is hindi patas or mayroong pagbabayas ng konti. Kasi nga, kumbaga, sa dami ng tao niyang hawak, halimbawa kung 20, kung hindi lahat ang pare-pareho ngayong trato, na kung saan yung isa nagkamali na mabigat pero hindi ni-report, yung isa nagkamali ng magaan pero ni-report, is hindi siya tama. Pero ang SOP talaga bilang isang officer, kahit ano kapaliit na yan ng kaso na yan, is kailangan mong i-report sa opisina. SOP po yan, standard po yan na talagang i-report mo. At siyempre sa pamamagitan ng OIC at DC, kanya pa lang is aaksyonan niya na yan, pero i-report niya pa rin sa opisina yan. So for information lang yon. So ganun yun. Ngayon, halimbawa kung hindi niya nakinaya at mabigat yung iyong kaso, is hindi lang yan basta-basta na i-inform niya lang ang opisina, kundi talagang pare-reportin ka na sa opisina. Doon naman sa isang taliwas na tanong na kung saan bakit yung sarili niya hindi niya nagagawang i-report sa opisina. Maganda rin ito, no? Na kung saan talaga namang walang ganun. Mayroon bang ganun na kunyari ako yung officer na nagkamali ako tapos i-report ko sa opisina? Pero mayroon din. Kasi nga kung talagang honest yung isang tao, pag nagkamali ka, ikaw mismo magsasabi, ma'am sir, nagkamali ako, nagawa ko yung ganito. Mayroon din yan. Hindi nyo lang alam kasi mismong siya na ang nagsasabi doon sa, alangan naman sasabihin niya sa iyo yan na nireport ko na yung sarili ko. Kaya kung tutuusin, mayroon din tayong mga officer or mga OIC or detachment commander na napag-i-explain din. Kasi nga ang tumitingin din naman dyan is yung mga officer na galing sa opisina, which is yung mga inspektor. Kapag may nakita si inspektor na hindi maganda kay
DC or OIC, papagawin ng report yan. Mag-submit siya ng report, mag-submit siya ng salaysay. Yun yung SOP dyan, kapatid. Ngayon, halimbawa, si inspector kasi or mga taong opisina is bibihira yan nakakapasyal sa inyong lugar. So, buti na lang kung araw-araw pumupunta yan. Kung hindi, talagang hindi niya nakikita yung mga pagkakamali ng DC or Detachment Commander or OIC dyan sa lugar ninyo. Kaya ang mangyayari dyan, ang situation, tayo mga ordinary guard is mayroon ka ring karapatan na i-report mo ang DC mo or ang OIC mo pag nakita mo na siya ay nagkamali. Hindi mo na kay DC i-report kasi siya ang nakita mo ng pagkakamali. Sa opisina mo siya ididirektang i-report. Halimbawa lang, sa inyong detachment, mayroong policy. Halimbawa lang ito. Kung ang policy dyan sa inyong detachment is bawal magsigarilyo. So, halimbawa yung policy na yan. Ngayon, si detachment commander mo is talagang mahigpit siya sa ganyang situation na kung saan pag nakitaan kayo ng isa man sa inyo dyan ay nagsisigarilyo is sinisita agad kayo at pinag-i-explain or minsan pinapareport pa kayo sa opisina. So, ganon. So, ibig sabihin, mahigpit siya. Lahat ng galaw dyan is talagang nire-report niya kahit maliit na kaso. Ngayon, halimbawa, ikaw na bilang isang ordinary guard, nakita mo ngayon si detachment commander na nagsisigarilyo siya pero siya yung nagpapatupad sa inyo. Anong gagawin nyo? Siyempre, matakot ka dahil detachment commander or OIC, no? Pero siyempre, may karapatan ka para i-report yun. Ang gagawin mo lang, i-report mo rin doon sa opisina mo na kung saan, kung sino yung operation manager doon o operation officer o sa inspector, sir, ang aming detachment commander po dito ay palaging nagsisigarilyo. Pag siya po ay naka-duty, nagtatago sa ganitong lugar or doon siya pumupwesto, etc. etc. Kung anumang klaseng pagkakamali yan, may karapatan tayong i-report sila direct sa opisina. Siyempre, hindi mo sa kanya i-report kasi nga siya nang detachment commander, sa kanya mo pa i-report. Siyempre, i-report nyo direct sa opisina. Kasi nga, yun naman ang magsusuwito sa mga officer ninyo. Kaya yun ang proper dyan, kapatid. So, huwag matakot dahil pag totoo naman yung pinagre-report natin, lalo ngayon, ang kailangan kasi ngayon, kapatid, dahil nauso yung ating social media, no? At ang talagang hinihingi palagi ngayon pag mayroon tayong mga report is yung picture talaga. Kaya nga ang sistema or situation talagang pag may mga incident na ganun dapat na pipicturean natin. Hindi man natin kayang picturean na harap-harapan, pipicturean nyo ng patago or pasimple para meron kayong evidence na ito ginagawa talaga ito. At lalo na kung officer para mas matibay at patunay na talagang nakita mo siya or ginagawa talaga niya. Or kung hindi man, maraming magpapatunay sa inyong mga kasamahan na talagang ginagawa yan ng inyong officer or ng inyong detachment commander. So ranas ko na po yan, hindi lang detachment commander ang maraming natanggal sa panahon ko at hindi lang kasamahan sa trabaho bilang inspector, kundi pati na manager, nagawa ko na rin yan na magpatanggal ng manager dahil nga sa mga ganyang sistema na kung saan mayroong mga kalukuhan, mayroong mga kabulastugan kasi isa rin tayo sa diretso, ayaw rin natin ng paliko-liko ang sistema, ayaw natin na mayroong kabulukan na sistema sa loob ng kumpanya. Kaya nga, kahit papaano pinagpapala tayo dahil tayo ang isang diretso. Kumbaga, ang Panginoon ang tumitingin sa atin pag ikaw ay diretsong isang tao. Hayaan mo sila sa paligid, basta alam mo sa sarili mo na diretso ka. Normal na magkamali ka, matik yun, pero ibig sabihin, huwag kang sumali sa mga kabulukan na sistema na ginagawa ng mga kasamahan mo. Noon magdadala sa iyo kung saan ka man tutungo. Tandaan nyo yan. At yan nga ang sikreto dyan. Halimbawa, kung nakita mo ang iyong officer, siyempre, i-report mo sa opisina, huwag kang matakot. Same lang yan sa agency. Pag may problema sa agency, kanina mo i-report yung problema. Di ba sa may-ari? Kung hindi na-action na ng may-ari, i-report mo sa duli. Parang ganun ba? So, ibig sabihin, lahat tayo is mayroong karapatan at lahat tayo mayroong pagsusumbungan. Kaya nandito si Kuya Isko para ipaalam sa inyo at i-motivate yung mga security guard or mga tropa nating ka-59 na medyo talagang salat sa kalaman or hindi nila alam yung mga dapat gawin pag sila ay na-argabyado. So, motivation po ito ang ginagawa natin dito. Simula nang nag-vlog tayo tungkol dito sa mga 59 natin na nagko-comment dito sa ating video at tuloy-tuloy namang may nagko-comment at sinasagot natin yung inyong mga comment, kaya maraming salamat sa inyo at ito ay motivation para doon mapalakas natin ang ating mga security guard or mga ka-59 at huwag natin i-down yung ating sarili or ang ating trabaho bilang isang security guard. Nandito si Kuya Isko para iangat natin ang antas ng security. Lagi kong sinasabi, laging kasama dito ang customer service at maximum tolerance at syempre kailangan laging maganda kang magbihis para irespeto ka ng iyong kapwa-tao. At yun nga, maganda makikipagkapwa-tao, maganda rin ang balik sa iyo. So yan po, muli,
Kuya Isko Official, at yung ating isang channel, Wapong Bihero TV, at syempre yung ating Facebook na to, running 20,000 followers na. Maraming salamat sa mga nag-follow. Sana ipakisubscribe nyo na rin ang aking YouTube channel, no? Punta lang kayo sa YouTube, Kuya Isko Official. At yun na nga yung ating parapol sa December 20. Sana po makadalo kayo sa live natin dahil tatawagin po natin kung sino yung mga mabubunot na mananalo, at magpe-present kayo at tatawagan ko kayo on the spot para ma-send sa inyo yung panalo na GCash kung sino yung ating mga mabubunot sa darating na raffle December 20 dito sa mga parapol natin sa mga video na ito. Simple lang mechanic, sinabi ko na sa una, i-share lamang ang video at makita ko, ililista ko dito ang inyong mga pangalan sa mga nag-share at kasama na kayo sa rarapulin natin sa darating na December 20. So limang mananalo ng tig-100, dalawang mananalo ng 50-50 at isang mananalo ng 500. Maliitan lang yan pero makakatulong mo po yan sa ating mga ka-59 at asahan nyo sa mga susunod, lalakyan natin yan. Ayan po, maraming salamat sa inyo lahat, sa ating mga followers, sa ating mga legit supporter. Thank you very much po sa inyo at mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang mga Pilipino. Samahan kayo, handang magserbisyo para sa inyo kahit na ano.